Pagkatapos kumain, pumunta si Chen sa isang luxury goods store para mamili kasama si Kian. Habang si Chen ay abala sa pamimili, nakaramdam ng hiya si Kian sa pagtingin sa mga presyo. Sinabi ni Chen na gusto niyang mamili pagkatapos kumain, ngunit hindi niya inaasahan na mamili siya sa Louis Vuitton, gumagastos ng 80,000 sa isang pagkain at naghulog ng isa pang 20 o 30,000 sa mga damit pagkatapos. Napagtanto niya na hindi niya mabibili ang isa sa mga butones ni Chen sa kanyang buwanang allowance na 2,000. Hinawakan ni Chen ang kamay ni Kian, iminungkahing pumunta sila at kumuha ng damit. Nagulat si Kian nang biglang hawakan ni Chen ang kamay niya, iniisip niya kung akala ba niya madali lang siya, pero hindi siya binigyan ni Chen ng pagkakataong magsabi ng kahit ano. Binili niya ang lahat ng sinabi ni Kian na nagustuhan niya, bumili ng 10 bagay, at iniabot ang kanyang card sa cashier. Nang makita ng cashier si Chen ay agad niya itong nakilala. Sa pagtingin kay Kian, naisip ng cashier na ang babaeng kasama noon ni Chen ay talagang maganda. Ngunit nakahanap siya ng mas maganda sa loob ng isang buwan, na nagdulot sa kanya na isipin na siya ay isang playboy. Samantala, nang makitang binili siya ni Chen ng $30,000 na halaga ng mga damit sa kanilang unang pagkikita, naisip ni Kian kung ito ba ang ibig sabihin ng paggastos ng pera tulad ng tubig. Tumingin siya kay Chen, akala niya hindi na niya ito dadalhin sa susunod na hotel. Nalilito siya kung ano ang dapat niyang gawin, kasabay nito, hindi kalayuan sa kanila sa isang kalapit na gym, biglang bumukas ang isa pang dimension portal, at isang tiwaling demonyo ang lumabas dito, at nagsimulang umatake sa mga taong nasa gym. Naramdaman ni Chen, na palaging sinusuri ang kanyang paligid para sa anumang panganib, ang insidente. Walang pagkaantala, sinabi niya kay Kian na may kailangan siyang asikasuhin, kaya papabalikin niya ito sa paaralan ngayon. Nang marinig ito, nag-isip si Kian kung wala ba siyang intensyon, o kung mabagal ang ginagawa niya, ngunit ibinasura niya ang kanyang mga iniisip, sa pag-aakalang nag-o-overthink lang siya. Matapos siyang pabalikan sa paaralan, si Chen ay tumungo sa gym nang maramdaman niyang may sira sa kalawakan na nangyari sa malapit at may nangyari. Maya-maya pa ay dumating na siya sa gym na walang laman maliban sa madilim na aura at ilang marka ng dugo sa loob. Nang makita ito, naunawaan ni Chen na tama ang kanyang mga hinala, ito ang totoong mundo, ngunit isang maruming aura ang lumitaw. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang sense upang harapin ang tiwaling demonyo sa isang eskinita. Nang makita ng tiwaling demonyo na nakita siya ni Chen, tumalon siya para umatake at sumisigaw ng mamatay na tao. Ngunit hindi man lang binigyan ni Chen ng pagkakataon ang tiwaling demonyo na hampasin. Sinipa niya sa mukha ang tiwaling demonyo gamit ang kanyang kidlat at winasak ang mukha ng tiwaling demonyo. Isang abiso ng system ang dumating na nagsasabi kay Chen na nakapatay siya ng mababang antas ng polluted na halimaw, at nakakuha ng 5 attribute point. Nang makita ang abiso, naunawaan ni Chen na ito ay isa lamang polluted na halimaw, at hindi demonyo tulad ng Dark Elf na yun mula noon. Pagkatapos, pagkaalis ni Chen, makalipas ang ilang oras, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at natagpuan ang nawasak na katawan ng polluted na halimaw. Ang deputy chief ng pulisya ay naroon kasama ang mga senior na estudyante ng universidad ni Chen, na kanilang pinili upang bumuo ng isang koponan upang labanan ang paparating na apocalypse. Sinabi ng deputy chief sa mga estudyante na gusto niyang gamitin ang polluted na individual na ito para makita kung nagbunga ang kanilang pagsusumikap, ngunit lumalabas na may pumatay dito bago nila magawa. Sinabi niya sa mga estudyante na sa hitsura ng bangkay ng halimaw, ang pumatay dito ay lumilitaw na isang superpowered na individual na kayang kontrolin ang apoy. Nalito ang deputy chief, nagtataka kung kailan may lumitaw na may kontrol sa apoy sa NCT. Nang maglaon, nang nasa bahay si Chen, nakita niya sa balita na napakaraming sira sa kalawakan ang lumitaw sa kanilang mundo ngayon. Sa kasamaang palad, tila darating ang apocalypse. Nang makita ang balita, napagtanto ni Chen na narito na ang 99 na taong apocalypse. Sa nakalipas na 20 taon, mahigit 500,000 mamamayan ang namatay sa larangang iyon, na binayaran ng 20 taong kapayapaan ng sangkatauhan gamit ang kanilang dugo. Pumasok sila sa isang panahon na pagmamay-ari ng mga hindi pangkaraniwang tao,
at sinuman ay maaaring maging pambihira. Ipinadala ni Chen ang impormasyon tungkol sa apocalypse sa kanyang lolo, para maging ligtas siya, ngunit alam ni Chen na hindi ito sapat na comprehensible. Kung gusto niyang makakuha ng karagdagang impormasyon, kailangan niyang magulat sa espesyal na koanihan ng lungsod. Bago pumunta doon, kumonekta si Chen sa kanyang Godzilla, na nasa malalim na dagat. Doon, nakatagpo si Godzilla ng isang higanteng balyena. Agad na inatake ni Chen ang balyena gamit ang kanyang ulo. Nagulat ang higanteng balyena sa laban, ngunit pagkatapos ay itinulak pabalik si Godzilla at binaril siya ng madilim na asul na tubig. Pagkatapos ay tumakbo palayo, ang madilim na asul na tubig ay bumuo ng isang bula sa paligid ng Godzilla. Pagkapasok, naramdaman ni Godzilla ang napakalakas na pressure. Nagulat siya nang makitang ang higanteng balyena na ito ay maaaring gawing mabigat na tubig ang tubig dagat, ngunit walang silbi iyon laban sa matigas na shell ng katawan ng Godzilla ni Chen. Hindi binigyan ni Chen ng pagkakataon ang balyena na tumakas at binaril ito gamit ang kanyang pulang apoy. Sa pagtingin sa bangkay ng higanteng balyena, naisip ni Chen na kapag kinain niya ang higanteng balyena na ito, makakakuha siya ng hindi bababa sa 10,000 evolution point. Samantala, sa isang tanggapang pansangay ng espesyal na koanihan ng lungsod, lahat ng napiling estudyante ay tinipon upang makipag-usap. Sinabi ng isang lalaki sa iba na ang sinumang pumatay sa maruming halimaw na yun kahapon ay napakabuti, mas mahusay kaysa sinuman sa kanila. Ang iba ay sumang-ayon, sinabi na ito ay dapat na isang normal na mamamayan na na-awaken sa kapangyarihan sa apoy. Nandoon din si Qian, iniisip niya kung si Chen kaya yun dahil base sa ginawa niya noong araw na yun ay hindi niya akalaing magagawa niya yun kahit ngayon lang. Habang nag-uusap ang mga estudyante, biglang pumasok sa silid ang deputy chief na nagmamadali at sinabi sa kanila na may naglog sa isang evolved na individual sa hapon. Tinanong niya ang mga estudyante kung gusto nilang tingnan. Lahat ng mga estudyante ay nagtaas ng kanilang mga kamay, nagsasabing gusto nila itong makita. Pagkatapos ay pumunta silang lahat sa testing area kung saan, sa testing chute, si Chen ay naghahanda para magbigay ng pagsusulit. Pagkakita kay Chen, agad siyang nakilala ng isang babae at sinabi sa iba na siya ang nagmamaneho ng luxury car sa school. Tuwang-tuwa si Qian nang makitang si Chen talaga yon. Gayunpaman, hindi natuwa ang deputy chief na makita si Chen matapos ang ginawa niya sa mga gangster na humahabol sa kanya. Pagkatapos ay nilapitan niya si Chen, at habang ipinapakita sa kanya ang kagamitan sa pagsubok, sinabi sa kanya na ang pagrehistro ng kanyang ebolusyon ay nangangahulugan na kailangan niyang kumuha ng pagsusulit. Masusukat nito ang kanyang kapangyarihan at bilis. Tinanong niya si Chen kung okay lang. Sinabi sa kanya ni Chen na walang problema. Itinuro ng deputy chief ang isang punching machine, sinabi kay Chen na ito ang kanilang gagamitin, at maaari itong magpakita ng hanggang 15,000 kilo ng puwersa. Hiniling niya kay Chen na hampasin ito ng buong lakas nang sabihin niya yon. Habang nag-uusap sila, tinanong ng isang senior na estudyante ang isa pang estudyante na nagngangalang Oldly kung gaano kalakas ang tingin niya kay Chen, at kung gaano karaming mga bituin ang makukuha niya. Sinabi ng matandang Lee sa unang estudyante na simula nang pumatay si Chen ng isang polluted na halimaw kagabi, siguradong mas malakas siya kaysa sa kanila. Siguro makakakuha siya ng 3 bituin. Sinabi ng isa pang batang babae na sa tingin niya ay makakakuha si Chen ng 4 na bituin. Nang marinig siya, ipinaliwanag sa kanya ng isang lalaki na ang ibig sabihin ay kailangan ni Chen na gumamit ng 5,000 kilo ng puwersa sa isang suntok. Sinabi ng isa pang lalaki sa iba na mukhang malaki ang kumpiyansa ni Chen na masisira niya ang kagamitan sa pagsubok. Pagkarinig sa kanya, sinabi ng isa pang estudyante, "Anong biro, ang aming kapitan ay isang nagbagong individual na may 5 bituin, at nasa 10,000 lang siya," pero nagulat ang lahat, nang tamaan ni Chen ang punching machine, nakakuha siya ng mahigit 12,000 kilo, nagulat ang lahat ng senior students nang makitang 5-star talaga si Chen, at isang malakas na isa doon. Samantala, medyo nadismaya si Chen dahil na-overshot siya. Gumamit siya ng labis na kapangyarihan, at ngayon ay nakakaakit ito ng pansin. Pagkatapos maabot ni Chen ang pamantayan para sa 5 bituin,
Sinabi sa kanya ng deputy chief na maaari siyang mangolekta ng 50,000 yuan sa espesyal na koanihan ng lungsod bawat buwan, at kung handa siyang sumali sa kanila, babayaran siya ng higit pa. Ipo-promote nila siya bilang vice head, at makakakuha siya ng titulo. Tinanong niya kung paano yun, ngunit agad na sinabi sa kanya ni Chen na hindi, sinabing sanay na siyang lumipad ng solo. Okay lang ang sinabi ng deputy chief, at saka tinanong si Chen kung siya ba ang pumatay sa polluted monster na yun kahapon. Kinumpirma ni Chen na siya yun. Nang marinig yun, sinabi ng deputy chief na si Chen ay may kapangyarihan din sa apoy. Sinabi niya kay Chen na napakalakas ng kanyang kapangyarihan, kasing ganda ng mga na-awakened na mga individual na nakita niya noong araw, at sa kanyang talento, maaaring kunin siya ng fighting god na si Jiang bilang isang disipulo kung sasali siya sa bureau. Nang marinig ang tungkol sa fighting god na si Jiang, naunawaan ni Chen na siya ang nakikita ng mga tao bilang kisame ng posibilidad, ang alok na ito ay medyo nakatutukso. Ngunit pagkatapos ay naisip ni Chen na dahil ang kanyang higanteng butiki ay kailangang manatiling isang lihim, at siya ay may iba pang mga paraan upang lumakas, agad niyang tinanggihan ang deputy chief, na nagsasabing pinahahalagahan niya ang alok. Nang maglaon, nagkaroon ng anunsyo mula sa espesyal na bureau ng lungsod ng N. Binati nila ang N-City para sa kanilang unang nakarehistrong evolved na individual na pinangalanang Chen Chu, lalaki, 21 taong gulang, evolution level 5, at isang pambihirang lakas at kulay dugo na gumagamit ng apoy. Ang kanyang kasalukuyang ranggo sa lahat ng umunlad na sibilyan ay una. Nang makita ang anunsyo, nagsimulang magkomento ang mga tao. Sa gulat, isang lalaki ang nagkomento na ang isang 5-star evolved na individual ay masyadong OP. Ang isa pang lalaki ay nagkomento na ang ibang mga lugar ay may 3 mga bituin bilang kanilang max, N lungsod ang pinakamahusay. Nagkomento ang isang estudyante ng Universidad ni Chen, na sinasabi sa iba na siya ang lalaking Diyos na si Chen Chu mula sa aming paaralan. Nang makita ang anunsyo, tinawagan ni Manager Lee si Chen na nagsasabing, "Kapatid, ikaw ay isang 5-star evolved na individual at nauna sa ranggo, ingatan mo ako sa hinaharap." Tumawa si Chen at sinabihan siyang huwag mag-alala. Nakatanggap si Chen ng daan-daang mga tawag at mensahe. Kahit na ang mga kaklase na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon ay tinawagan upang batiin siya, na napagtanto na siya ay nakatanggap ng masyadong maraming mga tawag, si Chen ay tumawa, iniisip kung ito ba ang pakiramdam na maging isang Diyos sa gitna ng mga lalaki. Masaya si Chen dahil pagkatapos kainin ng higanteng balyena na yon, ang higanteng butiki ay 70 metro na ang haba, at tumaas ng 1,800 puntos ang pangangatawan ni Chen, tumaas din ang kanyang lakas mula 29 na tonelada hanggang 70 tonelada. Ngayon, sa kanyang outer covering, maaari siyang kumuha ng armor-piercing round. Kung ikukumpara nila siya sa ibang evolved na individual, siya ay nasa level 7 o 8 man lang. Naisip noon ni Chen na ang 7-star na rating ay dapat ang pinakamataas na maaaring maabot ng sinumang awakened na individual, mayroon pa ring tiyak na agwat sa kapangyarihan sa pagitan niyan at ng 10-star na fighting gods. Nag-aalala si Chen, iniisip na sa isang mapayapang mundo, kahit na ang kanyang kapangyarihan ay tumaas araw-araw. Ang kawalan ng parehong malakas na kalaban ay mag-iiwan sa kanya ng isang hindi matitinag na pakiramdam ng kawalan ng laman. Gayunpaman, ang lahat ay iba na ngayon, ang apocalypse ay dumating, at ang mga nakakatakot na halimaw ay humakbang sa espasyo-oras sa kanyang realidad. Tuwang-tuwa siya dahil ngayon ay hindi mabilang na makapangyarihang mga awakened na individual, evolved na individual, at mga Diyos ng digmaan, ang lahat ay aakyat sa entablado. Kumpiyansa si Chen na sa bilis ng kanyang paglaki, malapit na siyang makabalikat sa mga Diyos na iyon. Ngunit hindi siya titigil doon. Determinado siyang malampasan sila, at maging mas makapangyarihang nilalang. Habang iniisip niya ang lahat ng ito, bigla siyang nakatanggap ng mga mensahe sa kanyang telepono. Nang tingnan niya, may nakita siyang ilang messages sa office group chat niya. Ang unang mensahe ay mula kay Leng Yu, ang sekretarya ni Chen, na nagpadala ng sorpresang emoji. Tinanong si Chen kung siya ay isang evolved na individual. Sinagot ni Lin, ang babae mula sa front desk, kay Leng Yu na matagal nang lumampas sa awakened stage ang kanilang amo, isa siyang 5-star na individual.
Si Huey, na siyang IT technician, ay pinuri si Chen na nagsasabi na siya ay kamangha-mangha. Si Chen ay kumilos ng mahinhin, at nagpadala ng isang mensahe na nagsasabi sa lahat na ito ay wala, at lahat sila ay makakarating doon sa kalaunan. Ito ay lamang na siya ay nauuna ng ilang araw. Nag-message ulit si Lin na gusto niyang maging awakened tulad ng boss niya. Determinado siya. Nakakapagtaka daw kung mag-evolve siya sa pagiging anghel para lumaki siya ng magandang pakpak. Si Leng Yu, na may masamang ekspresyon, sumagot kay Lin na hindi niya makontrol kung ano ang evolve niya. Baka maging pula ka rin siya. Galit, sinabi ni Lin kay Leng Yu na tumahimik. Nang makita silang nag-aaway na parang mga bata, tumawa si Chen, at pagkatapos ay nagsulat muli. Sinasabi, walang slacking sa trabaho. Lahat ng tatlong babae ay sumagot ng, "Okay boss," at pagkatapos ay bumalik sa kanilang trabaho. Kinabukasan, pumunta si Chen sa kanyang bodega sa mga pantalan, ipinatawag niya ang kanyang kagamitan mula sa kanyang inventaryo, at nilagyan ng kanyang full body armor. Nandoon din si Zixi, hiniling ni Chen kay Zixi na pabalaikan sila. Pagkarinig kay Chen, ginawa ni Zixi ang kabilang dimensyon na pinto. Binuksan niya ang pinto at sinabihan si Chen na pwede na siyang pumasok. Habang papasok sa loob, hiniling ni Chen kay Zixi na maghintay dito at huwag gumalaw, pupunta siya at titingnan. Pagpasok pa lang ni Chen sa loob, ganap na nagbago ang buong kapaligiran. Ang amoy sa loob ay agad niyang naintindihan na may sira. Sa harap niya ay isang ganap na bagong dimensyon na puno ng apoy at magma. Nang makita yon, iniisip ni Chen kung dinadala sila ng pintong ito sa isang bagong lugar sa tuwing bubuksan nila ito. Nakatingin kay Zixi sa likod ng pinto, naunawaan ni Chen na kung gusto nilang makatiyak sa mundong nasa likod ng pintong yun, kailangan niyang panatilihin itong bukas. Nag-aalala siya na kung gagawin nila yon, paano kung malaman ng ilang mas nakakatakot na halimaw ang pagkakaroon ng pinto? Naalala ni Chen ang halimaw na may asul na mata na humabol sa kanya noong araw na yon. Maaari nitong malaman ang lokasyon ng pinto kung saan nawala si Chen, at pinapunta ang sausage monster upang habulin siya, ngunit sa sandaling magsara ang pinto, dinala nito si Chen sa ibang lokasyon kapag binuksan niya itong muli, kaya kailangan niyang tuklasin muli ang lokasyong yun. Ngumiti si Chen, alam na ito ay isang ganap na random na nabuong mundo. Na may pananabik, idineklara ni Chen na hindi rin masama. Ngunit habang iniisip niya ang lahat ng ito, biglang dumating ang isang system notification, na nagsasabi kay Chen na ang napakataas na temperatura dito ay papatayin ang karamihan sa mga buhay na nilalang sa ilang segundo. Biglang isang napakainit na hangin ang damaloy patungo sa kanya. Ang crimson flame ni Chen ay maaaring mabawi ang nasusunog na epekto ng mataas na temperatura. Pagkakita sa hangin, napangiti si Chen dahil ang mainit na hangin ito ay nakakaramdam pa nga ng pagre-refresh sa kanya. Ngunit biglang, dumating ang isang abiso ng system na nagsasabi kay Chen na ang kanyang katawan ay naaapektuhan ng mga polluting substance dito. Ang kaligtasan ng kanyang katawan ay nagtagumpay na pansamantalang hadlangan ang epekto ng mga polluting substance, ngunit ang kanyang resistensya ay tatagal ng 15 oras. Nagulat si Chen nang makita ang abiso, naintindihan niya na kahit gaano pa katatag ang kanyang katawan ay tila hindi nito lubos na malabanan ang epekto ng polusyong ito. Medyo nagseselos si Chen, dahil pagkatapos makaramdam ng init, alam na niya ngayon na ang mga awakened na individual at war gods, ay ganap na hindi maaapektuhan, dahil talagang napakalakas nila. Medyo nalungkot si Chen, ngunit hindi niya yun pinag-isipan ng matagal dahil wala siyang oras na mawawala, dahil kailangan niyang tuklasin kung ano ang maya-alok ng mundong ito. Pinaandar niya ang kanyang senses at sinimulang i-scan ang paligid niya. Maaari niyang i-scan ang 1 kilometro ng lugar sa isang lakad, at ginawa ito ng medyo matagal. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, wala siyang nakita ni isang bakas ng buhay o anumang halimaw. Ang lugar ay ganap na baog, dismayadong sabi ni Chen. Hindi nakakagulat dahil ang malaimpyernong kapaligiran ay hindi makakabuti sa buhay sa simula pa lang. Hihilingin na sana niya kay Zixi na magbukas ng isa pang pinto nang, lingid sa kanyang kaalaman, isang halimaw na natatakpan ng apoy ang lumitaw mula sa kanyang likuran. Nang makalapit ang halimaw, naramdaman ni Chen ang presensya nito at agad na tumalikod, lumingon siya sa sobrang bilis at inihampas ang kanyang espada sa apoy na halimaw. Pinutol ng espada ni Chen ang katawan ng halimaw sa dalawa.
Ngunit hindi namatay ang halimaw at muling sumanib sa katawan nito. Tumingin ang halimaw kay Chen at ngumiti, ang halimaw na ito ay isang poisonous smoke monster na may antas ng kahirapan na 3. Bahagyang nagulat si Chen nang makita ang halimaw na iyon dahil hindi man lang niya napansin na nasa likuran niya na pala ito, napagtanto niyang may kinalaman ang mundong ito. Ang halimaw ng apoy ay agad na sinugod si Chen ng buong bilis. Ngunit nang subukan nitong tamaan siya, ang pag-atake nito ay naharang ng Crimson Flame ni Chen, na bumuo ng isang proteksyon na hadlang sa paligid niya. Agad na napaatras ang halimaw, nang makita yon, napagtanto ni Chen na hindi ang kanyang senses ang nabigong kunin ang halimaw na ito. Ito ay dahil ang halimaw na ito ay wala ng buhay. Matapos maunawaan na ang halimaw na ito ay isang espiritu lamang, naghanda si Chen na gamitin ang kanyang pag-atake ng kulog at sinabing, dahil ito ay isang maruming halimaw, kailangan kong gamitin ang Evil Spirit Repellent Thunder para ikalat ito.